Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa natin umuwi sa probinsya nyo. Ang balita ko pa naman, maraming aswang sa lugar na yun. Hindi totoo yun. Ano ba ang hindi mo maintindihan sa pag-uwi ko? Hindi ako mapalagay na hindi ko makita ang kapatid ko. Alam mo namang wala na kaming mga magulang. 2 na lang kami ni Rigor na lumaki kay Lola Vista. Wala nang ibang magdadamayan kundi kaming 2 lang. 15 taon na ang kapatid mo, Osay. Hindi na yun paslit para asikasuhin pa. Nakakainis talaga. Nasira ang trabaho para lang sa pesteng kaartehan mo. Ano bang inirereklamo mo? May babae ka yatang iniwan sa Maynila kaya mainit ang ulo mo. Wala akong babae. Umira na naman ang pagiging selosa mo. Huwag kang sumigaw. Nasa tricycle tayo, nakakahiya kay kuyang driver. Wala akong pakialam kahit marinig ng driver. Saka hindi naman niya tayo kilala. Sandali nga. Malayo pa ba? Kanina pa mainit ang puwet ko sa upuang ito eh. Hindi pa rin tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Malapit na, kaya itiko mo na ang bibig mo. Tinaig mo pa ang babae sa kadadakdak mo eh. Pero magagawa ko. Inip na ako. At saka, lalo na tayo hindi makakagawa ng bata kapag nandito tayo sa probinsya. Kapag nabuntis ka, sakit pa ng ulo. Dahil sa mga aswang na nakatira sa baryong to. Wala ngang aswang dito, Greg. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Nakakahiya ka na talaga. 2 taon nang nagsasama sina Osay at Greg bilang mag-asawa. Nagdesisyon silang tumira sa Maynila dahil doon na destino ang asawa bilang isang security guard sa paggawaan ng mga sitsirya. Si Osay naman ay isang kahera sa isang convenience store na katapat ang pinapasukang trabaho ni Greg. Nang huminto ang sinasakyan nilang tricycle sa tapat ng malawak na kakahuyana, ay mas lalong sumiklab ang galit ni Greg. Pesting buhay ito. Ba't pa tayo dito inihindo ng tricycle na yun ha, Osay? Baka nakukulila na ang tenga sa karereklamo mo. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka na mabiro. Tara na nga at malayo pang lalakarin natin. Mauna ka na! Iwan mo na ako dito! Hinayupak na buhay ito. Kung alam ko lang ito ang mangyayari, hindi na ako sumama sa'yo. Tara na! Malapit nang magdilim mo. Akala ko ba takot ka sa mga aswang? Mas lalo pang ginalit ni Osay ang asawa dahil sa pananakot niya. Kitang-kita niya kung paano namula ang mukha at tenga ni Greg sa galit. Imbis matakot ay malalakas na hanggalpak ng tawang ipinakita niya. Kaya mas lalong nainis ang lalaki sa kanya. Habang naglalakad sila sa madilim na kakahuyan at naririnig nila ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Bukas na bukas din, babalik na tayo na Maynila. Para na tayong patay sa sobrang tahimik ng lugar na ito. Nasanay ka lang sa maingay na syudad na kinalakihan mo. Kaya mo nasasabi yan. Pero kapag tumagal ka na dito, mawiwili ka rin. Ano? Kahit kailan hindi ko gugustuhin tumira dito. Teka, nadala mo ba yung flashlight natin? Madilim na at hindi na natin halos makita ang daan. O hindi ba't nilagay mo sa bulsa ng suit mong jacket? Ayan nakikita ko nga eh. Inihanda mo yan kanina bago tayo bumaba ng tricycle. Ay oo nga pala. Kinuha ni Osay ang flashlight sa kanyang bulsa, saka pinailaw ito. Natanglawan na ang kanilang daan mula sa liwanag ng lente. Pero saglit lamang nangyari yon dahil humina yon at biglang kumurap-kurap. Anak ng putya naman malayo pa ang Pasko ah. May dala ka na kagad Christmas light? Kasalanan mo to eh. Hindi ka bumili ng bagong baterya. Nakakainis ka. Puro ka kasi reklamo. Bilisan mo na nga ipaglalakad mo. Hindi ko na alam kung saan tayo dadalhin ng masukal na daan na to. Naisip ko tuloy kung tao ka ba talaga o aswang eh. Sa inis ni Greg ay nagpatiuna ito sa paglalakad. Iniwan niya si Osay na panay ang pukpok sa flashlight para umilaw. Pero bigla silang napatigil sa paghakbang nang biglang makarinig ng malakas na panaghoy sa gitna ng kagubatan. Boses yun ng isang babaeng umiiyak. Kaya't napalapit sa kanya si Greg at halatang nagulat din sa mga narinig. Sandali. Tama bang naririnig ko? Boses ng babae sa madilim na bahaging yun? Oo. Nagsipagtayuan na nga ang mga balahibo ko sa katawan eh.
Nakakakilabot ang kanyang boses na parang nasasaktan at nahihirapan. Paano hindi ka pagtataasan ng balahibo sa katawan eh? Nakakakilabot talagang dating. Parang iyak ng isang babaeng nagluluksang may matinding galit. Parang punong-puno ng pagsisisi at panghihinayan. Basta, halatang kakaiba ang boses na yun. Ano kaya nangyari sa kanya? Multo ba yun? Buhay pa kaya? O baka aswang na yun? Aba, may balak ka pa yatang silipin ng babaeng umiiyak. Ano na bang gagawin natin? Ituloy ang paglalakad, syempre. Hindi tayo makikialam sa problema ng babaeng yun. Mamaya baka nga aswang. O kaya kawatan at gusto lang palang makuha ang mga gamit natin. Habang naglalakad ay muling napatigil sa paglalakad ng mag-asawa. Dahil palakas ng palakas ang panaghoy na kanilang naririnig. Napakapit si Osay ng mahigpit sa braso ni Greg. Ramdam na ramdam din niya ang panginginig ng katawan nito at nawala ang tapang sa pagrereklamo sa kanya. Tara na nga, huwag na lang nating pansinin. Baka may nananakot lang sa atin. Akin na nga ang flashlight. Ako na nga hawak. Pagtyaga na natin kahit mahina ang liwanag. Ang mahalaga, nakikita pa rin natin ang daan. Anak ka ng tipaklong! Ay Diyos ko, ginulat mo naman akong bata ka. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Osay sa biglang pagsulpot ng batang lalaki sa kanilang likuran. Habang tahimik itong naglalakad at nakahawak sa tali ng bag na nasa likod nito. Naka-uniforme pa ito ng pang-eskwela. Halatang pauwi pa lamang din ito. Halos kasing edad ito ng kapatid niyang si Rigora. Hindi naman nakatiis si Greg at pinagalitan ng bata. Hoy bata, kung maglalakad ka pwede magsalita ka para hindi kami nagugulat sa'yo. Muntik mo na kaming patayin sa nervyos eh. Hayaan mo na nga. Babawas-bawasan ko na nga ang pagkakape. Abay dapat lang, nandadamay ka eh. Hindi naman ako nagulat sa bata eh, kundi nagulat ako sa lakas ng iyaw mo. Para kang nakakita ng multo sa reaksyon ng boses mo eh. Anong magagawa ko? Talaga namang nagulat ako eh. Ano ba ang dapat na reaksyon kapag nagugulat? Ganito ba ha? Pinapungay ni Osay ang kanyang mga mata sa harap ni Grega na mas lalo pang nakadagdag ng inis nito para sa kanya. Habang ang batang nakasabay nila ay hindi sila binigyan ng pansena. Nagtuloy-tuloy sa paglalakad ang bata at napatakbo pa ito nang biglang marinig ang lumalakas na panaghoy sa gubat. Maya-maya'y sabay-sabay silang napatras nang makita nila sa unahan ng daan ang isang babaeng nakaputi. Kitang-kita nila ito dahil natutukan ng liwanag ng flashlight na hawak ni Greg. May saklob ito ng tela sa ulo at kapansin-pansin na maputik na laylayan ng saya na halos sumayad sa lupa. Ano bang klaseng lugar to, Osay? Napupuno na yata ng mga baliw ang lugar nyo. Tumahimik ka nga at baka marinig ka. Tinatakot niya yung bata. Iba rin ang trip ng isang to ah. Halata sa batang lalaki na nanginginig ito sa takot oh. Naku lagot. Napaihin na nga ang bata sa shorts niya. Ano bang meron sa babaeng yun at nananakot ng bata? Malayo pa naman ang undas ah. Lalapitan na sana ni Greg ang babae. Pero natigil ito sa paghakbanga. Halos manlaki naman ang mga mata ni Osay nang tamaan ng liwanag ng flashlight ang mata ng babae. Hindi siya tao, Greg. Umalis na tayo rito. Tama ka. Kahit mata lang niyang nakalabas at telang nakasaklob sa kanyang ulo, hindi normal na mapulang mata at nagliliyab pa. Mahaba rin ang mga kuko niya sa daliri. Ang bata, ilahin mo na siya at ilayo natin sa kanya. Huli na para matulungan ang batang lalaki dahil nahablot na ito ng babae. Kitang-kita na mag-asawa kung paanong dinukot ng aswang ang puso ng bata gamit ang matutulis na kuko. Pagkatapos ay biglang sinunggaban para sipsipin ang dugo nito. Nanginginig ang buong katawan ni Osay nang tumakbo si Greg pabalik sa kanya. Hindi naman sila pinapansin ng halimaw dahil abala pa rin to sa paglapa sa katawan ng bata. Pero nang matanggal ang tela nito sa ulo, ay nakita nila ang kabuuan ng itsura ng aswang. Mabilis itong tumayo at hinabol na sila. Nabitiwan na nila ang dalang mga gamit sa daan
dahil inuna ang pagtakbo papalayo sa halimaw. Tanging flashlight lang ang hindi nila nabitiwan. Ngayon mo sabihin sa akin na walang aswang sa inyo. Lintik talaga. Naiwan na pati ang mga gamit natin doon. Bilisan mo na lang ang pagtakbo. Baka maabutan niya tayo. Hahanap tayo ng pwede natin pagtaguan. Ano na ang gagawin natin sa batang pinatay kanina? Hindi ko alam. Magulo ang isip ko. Huwag ka na munang magtanong ngayon. Halos hindi na sumasayad ang kanilang mga paa sa lupa habang tumatakbo. Wala na rin silang pakialam kung saan man sila dalhin ang kanilang mga paa. Habol ang hininga nang magpahinga sila sa isang malaking puno. Sakto naman na may kubo silang nakita sa gitna ng kakahuyan. May silong ito at halatang walang tao dahil madilim sa loob. Pumasok sila sa kubo para doon magtago. Sa palagay ko naman walang tao rito. Ang mabuti pa, dito na tayo magpahinga at magtago sa babaeng yun. Ano nang gagawin natin? Tumahimik ka nga. Baka nakakalimutan mo ikaw ang dahilan kung bakit tayo hinahabol ngayon ng halimaw. Hindi naman siya nakakatakot eh. Pero nang patayin niya yung bata sa harap natin na parang gutom na gutom, parang nawala na rin ako sa katinuan. Ngayon na ako nakakita ng ganong klaseng halimaw. Bukod sa nakakadirang itsura, kitang-kita pa natin parang naagnas na bangkay ang kanyang mukha. Parang zombie. Sigurado ka bang dito tayo magtatago? Ang dilim at ang baho. Parang amoy patay. Mas gugustuhin ko pang mamoy na mabaho kaysa malapa ng aswang na yun. Dito sa bandang ilalim ng katre, dito tayo magtago. Sa paglapit ni Osay sa katre, ay may nahawakan siyang malamig at malagkit na likido sa ibabaw. Pero dahil naunang sumuot sa ilalim ng katre si Greg, sumunod na lamang si Osay. Kahit papano'y napanatag sila dahil iniisip na hindi na sila masusumpungan ng aswang. Pero habang tumatagal, pabaho ng pabaho ang amoy na kanilang nalalanghap. Magsasalita na sana si Osay nang biglang bumukas ang pinto ng kubo. Bumilis ang tibok ng kanilang puso. Pumasok ang babaeng nakaputi. Naupo ito sa ibabaw ng katreng pinagtataguan nila. Halos hindi humihinga si Osay dahil siyang nasa bungad ng katre. Ilang segundo pa ang lumipas nang biglang dumapa ang aswang at nasilip sila sa loob. Napakalapit ng mukha nito sa mukha niya, kaya kitang-kita niya rin ang naagnas nitong mukha na halos nagtutubig-tubig pa. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang hawakan nito ang kamay niya at dumikit sa kanyang balat ang mamasa-masa nitong kamay. Pagkatapos ay marahasan nitong hinila. Bitiwan mo ako, halimaw ka! Bitiwan mo ang asawa ko! Greg, tulungan mo ako! Ngumisi ng nakakatakot ang aswang, saka ipinakita ang mahaba nitong dila. Pagkatapos ay dinilaan sa pisngi si Osay. Sinakal siya nito gamit ang malagkit nitong kamay at itinaas siya dahilan para umangat ang kanyang mga paa sa sahig. Dahil sa liwanag ng kanilang flashlight na hawak ni Greg, nakita niya ang buong itsura ng babae. Wala itong buhok at naagnas ang anit nito. Mayroong ligidong malagkit na manilaw-nilaw at sobrang baho ng amoy. Mabilis na lumabas sa ilalim ng katre si Greg at sinuntok ito ang mukha ng aswang. Dala ng pandidiri sa dumikit na balat ng halimaw sa kamao ni Greg ay napamura ang lalaki. Anak ng putya, nakakadiri! Pakawalan mo ang asawa ko! Kung inaakala mong mapapatay mo kami, katulad ng ginawa mo sa bata, nagkakamali ka! Ang flashlight! Itutok mo sa mukha niya! Palagay ko kaya niya tayo sinasaktan dahil nakita natin ang mukha niya, pati yung pagpatay sa bata. Sinunod ni Greg ang iniutos ni Osay. Nakisama naman ang flashlight dahil kumalat ang liwanag nito sa paligid. Kaya't nabitiwan ng aswang si Osay. Bumagsak siya sa sahig at ramdam niya ang pagtama ng likod niya. Sinamantala yun ni Greg at malakas nitong pinagsusuntok sa mukha ang halimaw.
Pero hindi natinag ang aswang. Sa halip, gumanti ito sa pamamagitan ng pagkalmot sa dibdib ng lalaki. Napasigaw naman si Osay sa pag-aalala para sa asawa. Umalis ka na! Ako nang bahala rito! Hindi kita iiwan! Kaya mo bang maglakad? Tara, tumakbo na tayo! Umangil ng malakas ang halimaw at lumapit ito sa kanila. Akma na sanang kakagatin ito si Osaya, pero itinutok muli ni Greg ang hawak nitong flashlight sa mukha ng halimaw. Nasilaw ito sa liwanag at napatakip ang kamay sa mukha. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makalabas ng kubo at magkahawak kamay na tumakbo. Ako siya sa liwanag. Ngayon alam na natin ang kahinaan niya. Kahit pa paano, may panlalaban na tayo sa kanya. Wala akong balak lumaban. Ang gusto ko iligtas tayong makauwi sa bahay ni Lola. Pagkatapos sa mga nangyaring ito, alam ko na ngayon kung bakit ganun na lang kabigat ang dibdib ko sa pag-aalala para sa kapatid ko. Dahil may nangyayaring ganito sa baryo namin. Sa tingin ko, hindi na siya sumusunod sa atin. Masyado ng maraming bayang nakatayo sa lugar na ito. Kaya hindi na siya magpapakita sa atin. Ay, sa wakas narating din natin ang baryo Banban. Ligtas na tayo. Halos maiyak sa tuwa si Osaya nang matanaw ang maliit nilang bahay sa tapat ng tindahang nakasara na. Pero nagtaka sila sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng mabatong kalsada. Bakit parang walang tao? Pero nakabukas ang ilaw? Hindi ko alam, Greg. Wala namang nababanggit sa akin si Lola sa kanyang sulat. Basta ang sabi niya, magbakasyon muna ako. Sa tingin ko, may nangyayari sa baryong ito. Tingin ko naman may mga taong nanatili sa kanilang mga bahay. Maaga lang silang nagsasara ng mga pinto at bintana. May kinatatakutan sila, Osay. Pansinin mo ang mga bahay. May mga nakasulat na bilog na kulay pulang pintura sa pinto. Sa gitna ng bilog, may 3 tuldok na kulay puti. Oo nga. Pati sa pinto ng bahay ni Lola Vista, halos iisa lang ang itsura. Sa 12 pinto, lahat may mga tanda. Sandaling tumigil sa tapat ng pintuan ng bahay ni Lola Vista ang dalawa. Nakasindi ang ilaw sa loob ng bahay, kaya kumatok na si Osay sa pinto. Lola! Lola, si Osay po ito! Buksan niyo po ang pinto! Sigurado ka ba magpapakita tayo kay Lola Vista sa ganitong itsura natin? Anong gusto mong gawin ko? Magpaganda pa? Naiwan nga natin ang mga gamit sa gubat. Kapag nakita ang katawan ng biktima na malapit sa mga dala nating bag, siguradong isa tayo sa tatanungin ng mga tanod. Ay, Diyos ko, maalala ko lang ang mga nangyari kanina. Hindi ko na maiwasan ang hindi pagtaasan ng balahibo sa katawan. Ilang minuto silang nagtagal sa labas ng bahay bago bumukas ang pinto. Sumilip si Lola Vista at natuwa nang makita si Osay. Dati itong antingera ng baryo. Pero dahil matanda na ito, ay huminto na sa pagiging manunugis ng mga aswang. Jesus Mariosep, bakit ganyan ang mga ayos ninyo? Magulo ang buhok at maputik ang mga damit. Nasaan ang mga gamit ninyo? Pasok na muna kami, Lola. Nasa labas pa po kami. Natutulog na po ang mga kapitbahay. Baka makaistorbo tayo. Ay, oo. Nabigla naman kasi ako sa pagdating ninyo eh. Tapos ganyan pa ang inyong itsura. Hali kayo, pumasok kayo. Nilakihan ni Lola Vista ang pagkakabukas ng pinto. Naunang pumasok ang wala ng imik na si Greg. Sumunod naman si Osay. Nahalata naman niyang nagtataka ang matanda sa hindi pagsasalita ni Greg. Inginuso ng matanda ang asawa ni Osay na nakaupo na sa upuang may sandalan. Yari ito sa kahoy at nakaharap sa lumang lamesa. Iginala naman ni Greg ang paningin sa buong bahay. Mukhang mainit ang ulo ng asawa mo ah. Hindi po, Lola. May nangyari lang po sa daan. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nilalang na yun. Kaya ba may dugo sa dibdib si Greg dahil inatake kayo ng halimaw? Unang kita ko pa lang sa inyo, alam ko nang may nangyari. Sandali lang at ikukuha muna kita ng damit pampalit.
at gamutin na rin natin ang mga sugat ninyo. Si Rigor po ba gising na? Habol na tanong ni Osay sa matanda habang papasok ito sa kusina para kumuha ng mga panggamot nito sa sugat. Pagbalik ay may dala ng isang bilog na basket na yari sa hinulmang hagnaya. 3 araw nang hindi pumapasok sa eskwela ang kapatid mo. Palaging nagkukulong sa kanyang kwarto. Kapag tinatanong ko, ayaw namang magsabi ng dahilan. Tinanong ko na rin ang kanyang guro tungkol sa dahilan ni Rigor. Ang sabi, simula raw nang hindi pumasok sa paaralan ang nakaalitan nitong anak ni Elsa, hindi na rin pumasok ang kapatid mo. 3 araw na po pala. Abay, kapag hindi po siya pumasok, baka matanggal siya sa pag-aaral. Saka, ano naman daw pong dahilan at pati ang anak ni Aling Elsa ay nakaaway ni Rigor? Hindi ko nga alam. Ayaw namang magkwento sa akin ng kapatid mo. Baka po may problema si Rigor. Kaya nga kausapin mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang yan. Nag-aalala na rin ako. Matamlay at halos walang ganang kumain. Hayaan niyo po at kakausapin ko bukas. Nagtataka lang po kami, Lola. Bakit nakasarado ang pinto ng mga kapitbahay natin? Abay, tungkol ito sa pagbabawal ni Kapitan na lumabas ng bahay sa gabi. Nagtataka nga ako at nang sumulpot kayo rito sa bahay, wala kayong mga kasamang tanod para ihatid kayo rito. Nagkatinginan sina Osay at Greg dahil ang totoo, hindi naman sila dumaan sa tamang daan dahil nagpaekis-ekis sila sa pagtakbo. Yan nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang mga itsura namin. May pinatay na batang lalaki sa harap namin na halos kasing edad ni Rigor. Sa bilis po ng pangyayari, pati kami hinabol ng aswang nang makita namin ang itsura ng halimaw. Ito ba ang dahilan kung bakit maaga kayong magsara ng bahay? Sa kayong mga palatandaan sa mga pinto, kakaiba rin. Bakit hindi ko to alam, Lola, na may ganito palang nangyayari sa baryo? Naniniwala ang mga tao na ang palatandaan sa pinto namin ay pagtataboy sa masasamang elemento na gustong pumasok sa bahay. Ang masaklap pa, gabi-gabi na rin kaming hindi pinapatulog ng mga naririnig naming panaghoy sa gubat. Kung ganon, may halimaw talagang gumagala sa gabi at patunay ang mga nakita namin ni Greg. Kaya nga pinauwi rin kita. At hindi ko binanggit sa sulat ang dahilan dahil ayaw ko namang mag-alala ka pa. Mas magandang magkaharap tayo para nasasagot ko rin ang tanong mo. Gamutin ko muna ang sugat mo. Mahirap na, baka malalim Kailangan nating ipadoktor yan. Lalo na ang kalmot sa dibdib ni Greg. Naku Lola, wag na lang po kaya. Baka mahapdi po ang gamot Ayos lang po ako. Ayan ka na naman sa reklamo mo Mas maganda kapag nagamot ang sugat mo. Paano kung mahawa ka ng pagiging aswang? Tama si Osay. Pasensya na kung pati ikaw nadamay sa problema namin. Sus, natural po. Asawa ko ang apo niyo Kahit madalas kami nag-aaway, hindi ko naman po siya pababayaan. Isa pa, pamilya ko na rin po kayo. Pagkatapos lagyan ni Lola Vista ng langis ang kalmot sa dibdib ni Greg, ay muli niyang kinausap si Osay. May aswang pala sa ating baryo? Kung ganun po, Lola, parang alam ko na kung bakit hindi pumapasok si Rigor sa eskwelahan. Dahil sa pambibiktima ng mga aswang sa baryong ito. Natatakot siya, lalo pa at malayo ang paaralan sa baryo natin. Hindi lang yon. Lahat ng mga nabibiktima sa baryong ito ay ang mga kaeskwela ni Rigor na nambuli raw sa anak ni Elsa. Natatandaan mo ba si Betoy? Yung iyakin na palaging hinahabol ng pamalo ni Elsa. At halos lahat ng mga nabibiktimang mga bata, natatagpo ang butas ang ulo at wakwak ang tiyan. Opo, natatandaan ko po. Pero grabe naman sa butas ng ulo. Tinanong niyo po ba kung nasa na ang bata at ang nanay niya? Oo naman. Madalas ko pa ngang nakikita sa lamay ng mga batang namatay.
Pero dahil sa kakaibang nangyayari, pakiramdam tuloy ng mga tao may kinalaman sila sa mga patayan dito. Mahirap naman po yung nagbibintang agad sa tao. Wala na ring iniwan sa pambubuli yun eh. Minsan nga pinuntahan ko si Elsa para kausapin ang anak at humingi ng pasensya kung may nagawang kasalanan si Rigor. Maayos naman siyang humarap sa akin. Pero ang anak niya ay hindi man lang lumabas ng bahay. Nagkukulong din sa kanilang kwarto at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Ang ipinagtataka ko lang, sobrang tahimik at napakabaho ng lugar nila. Kaya lang dahil siguro sa hilig ni Elsa sa mga pinatuyong karne ng hayop, kaya mabaho sa kanila. Mabait naman si Aling Elsa. Kaya imposibleng sila ang magsimula ng away dito. Ang hindi lang mawala sa isip ko ay ang nakakakilabot na panaghoy sa gubat bago lumabas ang nakakatakot na halimaw. Isa na nga yan sa ipinagtataka ko. 3 araw na kaming ginugulo ng malalakas na panaghoy ng babae sa gubat. Nagdudulot na sa amin ng takot. Dahil sa tuwing naririnig namin yon, kinabukasan, siguradong may mamamatay na bata at kaeskwela ni Rigor. May nakakita na ba sa itsura ng aswang, Lola? Wala pa. Pero kami, Lola, kitang-kita namin ang itsura niya. Meron siyang malapot na likid yung nakadikit sa kanyang mukha at katawan. Parang naagnas na bangkay. Malakas pero takot siya sa liwanag. Alam niyo bang may isa na naman siyang biktima? At higit sa lahat, narinig din namin ang malalakas niyang panaghoy. Kung ang mga mata ay mapupula, maninipis ang dila na parang papel, at ang mga balat ay nagtutuklapan. Ito ang aswang na tinatawag dito sa baryo natin na barag. Bakit po barag, Lola? Malalakas sila. Hindi sila basta-basta napapatumba gamit ang kamao o kahit anong matigas na bagay. Pero kapag ang armas mo ay umiilaw o nagliliwanag at kahawig ng tali, matatakot sila at doon mo sila masasaktan. May ganun bang armas, Lola? Oo, meron ako dating naitabing gamit bilang isang antingerang manunugis. Pero dahil sa bihira lang ang mga ganitong aswang, itinabi ko ang aking sandata sa luma kong baol. Kaya lang, hindi ito pwedeng mapasakamay ng iba. Kailangan pa ng kakaibang pagsasanay para lang kilalanin ang may hawak ng bertud. Bertud? Bakit naman napunta na yan sa mga agimat? Hindi po ako naniniwala sa mga bertud, Lola. Ang dami nga niyan sa palengke. Ibinibenta ng mga nakamaskara na para mga ermitanyo. Hindi kaya ako bumili. Greg, hindi ang bertud na nasa Maynila ang tinutukoy ni Lola. Kundi ang bertud na sadyang lumabas sa mga hayop, halaman at tubig. Hindi rin sila pwedeng ibenta dahil mawawala ang bisa ng kakayahan ng bertud. Bertud ng gamo-gamo na nakalagay sa hawakan ng latigo. Minana ko pa sa aking lola na isa ring antingera. Ang latigo na nasa akin ay nagamit pa sa pagpaparusa noon ng mga ninuno ko sa mga nahuhuli nilang aswang. Ano naman po ang kakayahan ng latigo para maging sapat na panlaban sa aswang na barag? Lumiliwanag ang latigo na parang gumuguhit na kidlat. Kapag tumatama ito sa katawan ng halimaw, ay mag-iiwan ito ng pagkalapnos at pagkasugat sa katawan. Bubula ang bibig at maaari silang mamatay. Pero may kakayahan ng mga aswang na barag dahil kaya rin nilang magpalit ng anyo at magpalabas ng armas sa pamamagitan ng kanilang kamay. Pambihira. Para nagkakaloka na po tayo, Lola. Walang ganong aswang dito. Ang mabuti ba kaya, Lola? Sa kanyo na lang ituloy ang pagkukwento. Inaantok na po ako eh. Saka gusto ko na magpahinga. Babalikan ko pa bukas ang mga gamit naming naiwan sa gubat. Sige po, Lola. Pero gusto ko pong makita ang latigo bukas. Ikaw ang bahala. Pero hindi mo ito pwedeng hawakan hanggat hindi ko pa naisasalin ang bertud ng gamo-gamo. Napatango naman si Osay bilang pagsang-ayon sa matanda. Pero ilang saglit lamang,
May dumaan na grupo ng mga kalalakihan sa tapat ng bahay ni Lola Vista. Pagkaraan ng ilang minuto ay umalis din ang mga ito. Simula na ng kanilang pagroronda. Sige na, matulog na tayo at may mahalaga pa tayong pag-uusapan bukas. Gamitin ninyo ang dating kwarto ng mga magulang mo, Osay. Nauna nang pumasok si Lola Vista sa kwarto nito. Habang ang mag-asawa naman ay tahimik na nakaupo sa upuang yari sa kahoy. Mukhang hindi ako magtatagal dito. Ako ang hindi magtatagal sa karereklamo mong walang katapusan. Narinig mo namang may pinagdadaanan ng kapatid ko eh. Baka nabigo lang sa pag-ibig yun. Kilala ko ang kapatid ko. Nagkukulong siya ng kwarto kapag may kinakatakutan o di kaya may malalim na problema. Isa pa, gusto kong kausapin si Aling Elsa para malaman ko kung ano ang problema ng kapatid ko. Saan ba siya nakatira? Sa dulo ng gubat, sa may paanan ng bundok. Nasisira ka na ba talaga ng bait? Doon na nga tayo munti kang mapahamak eh. Ayoko nang pumunta ron. Ano ka ba? Hindi naman kita pinipilit sumama eh. Si Rigor ang isasama ko. Kalokohan ang iniisip mo. Dumito lang tayo at umuwi na kagad ng Maynila. Hinaan mo nga ang boses mo. Marinig ka pa ni Lola eh. Talaga bang wala ka ng pinipiling lugar? At hanggang dito, dala mo pa rin ang pagiging mainitin ng ulo? Saka lamang tumigil si Greg at padabog itong pumasok sa kanilang silid. Naiwan si Osay habang nakatitig sa pinto ng silid ng kapatid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Osay bago pumasok sa kwarto. Nang gabing yun ay hindi siya makatulog habang si Greg ay malakas na ang hilik. Kinabukasan, maagang bumangon si Osay. Wala na sa tabi niya si Greg. Nagulat na lamang siya sa biglang pagsilip ni Lola Vista sa pintuan ng kanyang silid. Mabuti naman at gising ka na. Ang magaling mong asawa kanina pa umalis. Hindi nga ako inimik. Mukhang mainit na naman ang ulo. Halatang nag-away kayo kagabi. Palagi naman po, Lola. Lilipas din ang galit nun. Si Rigor po ba? Gising na? Oo, nagkapi lang tapos nagkulong na ulit sa kwarto. Kahit sinabi kong nandito ka wala man lang imik. Kausapin mo na nang mawala itong pag-aalala ko. Sige po, Lola. Ako na ang bahala. Pinuntahan ni Osay si Rigor sa kabilang kwarto. Bukas ang pinto kaya diretso na siyang pumasok. Nadatnan niya itong nakaupo sa upuang may sandalan paharap sa nakabukas na bintana. Kahit nakatalikod sa kanya ang kapatid, ay alam niyang namayat ito. Tumikhim muna siya para kunin ang atensyon nito, pero hindi man lamang siya nito pinagkaabalhang lingunin. Hindi mo man lang ba ako kakausapin? O pasasalubungan man lang ng mainit na yakap? 2 taon tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako na-miss? Bakit ka pa umuwi? Alam ko namang kinalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Kapatid kita. Tingnan mo nga ang payat-payat mo na. Saka ang itim na ng palibot ng mga mata mo. Natutulog ka pa ba, ha? Kinuwento na sa'yo ni Lola kaya kaganyan ate. Bumalik ka na sa Maynila. Baka madamay lang kayo sa problema ko. Ano bang problema? Wala ate. Basta ang alam ko bilang na ang araw ko. 2 na lang kami ni James ang natitira. Nawawala pa siya. Kanina narinig ko si Kapitan, hinahanap ka. Si Kuya Greg ang sumama. Dahil sa mga katanungan tungkol sa pagkamatay ng kaeskwela kong si Rodolfo. Patay na sila ate. Ako na ang susunod. Ano bang pinagsasasabi mo? Ate, hindi naman namin sinasadya. Naging bully ako sa school. Pero wala kaming intensyong patigilin si Beto sa pag-aaral. Ito ba yung anak ni Aling Elsa? Wala namang kinalaman si Betoy sa mga nangyayaring pagpatay ng aswang sa mga kaeskwela mo. Nagkataon lang yun dahil malayo ang paaralan dito. Isa pa, ang mga nabibiktima ay maagang pinapauwi nang hindi sila abutan ng dilim sa daan. Pero imbis na umuwi ng maaga, mas inuuna pa nilang gumala. Kaya nangyayari to sa kanila.
Talagang matigas lang ang ulo ng mga kaeskwela mo. Narinig ko kayo kagabi at alam ko nakita niyo ang aswang na yun. Ate, natatakot ako. Pakiramdam ko, nakatingin ang aswang sa akin. Inaabangan niya ako para patayin. Gusto mo bang puntahan natin si Aling Elsa habang wala ang kuya mo? Oo ate, nang mawala ng bigat na dinadala ko sa dibdib ko. Pero paano po tayo naman ang mapahamak? Hindi ko hahayaang mapahamak tayo. Basta ate, kapag narinig natin ang panagoy sa gubat, umuwi na kaagad tayo. Palatanda na may mamamatay na naman. At baka ako nakasunod ate. Ayoko pang mamatay. Walang mamamatay. Hindi yun mangyayari. Sige na, maghanda ka, taalis tayo. Pupunta tayo sa bahay ni Betoy. Anong binabalak ninyong gawin? Bahagya pang nagulat ang magkapatid nang biglang magsalita si Lola Vista habang nakatayo ito sa likuran nila at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. May hawak itong kulay itim na tali na may hawakan na yari sa goma. Kakaiba ang bagay na yon dahil may tinik. Lola? Pupuntahan namin si Aling Elsa para makausap si Betoy. Mabuti pa nga nang matahimik na ang kapatid mo at hindi siya natatakot ng ganyan. Heto, dalhin mo ang latigo para kung sakaling makaharap ninyo ang aswang, maipagtatanggol ninyo ang mga sarili ninyo. Totoong sinasabi ko sa inyo, Lola. Akong susunod na puntirya ng aswang. Pero bakit nagpupumilit kang humarap kay Elsa kung wala kang ginawang masama sa anak niya? Bakit nagkakaganyan ka? Kasi po, Kasi ano? Nagbunga na ang katigasan ng ulo mo. Palagi kayong nambubuli ng mga kaeskwela ninyo. Ano nang gagawin mo ngayong iniisa-isa na kayo ng aswang? Baka hindi lang si Betoy ang nasaktan nyo. Isa sa mga binubuli nyo ang naghihiganti. hindi na po ako ulit. Hihingi ako ng tawad kay Betoy at mangangakong hindi ko na siya bubulihin. Umalis na kayo habang maaga pa. Dalhin nyo itong kalamansi, latigo at blade. Para saan ang kalamansi, Lola? Para hindi kayo makatulog, sugatan ninyo ang inyong palad. Pagkatapos, patakan ninyo ng kalamansi nang hindi kayo antukin. Bakit po? Isa sa mga kakayahan ng aswang ay ang pagkanta ng pampatulog at ipaghele ang kanyang biktima. Sa ganda ng boses nila, aantukin kayo at makakatulog. Sa kanila kakainin ang biktima kapag mahimbing na. Mag-iingat kayo. Kunin mo ang mga ito, Osay. Ilagay mo sa iyong bulsa, sa lugar na madali mong makukuha. Napalunok ng laway si Osay matapos marinig ang sinabi ng matanda. Kinuha niya ang kalamansi at blade. Kinuha rin niya ang latigo na itinali sa bewang niya. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Pero kailangan niyang gawin ito para sa kapatid. Pagkatapos may handa ang mga dadalhin, ay muling nagsalita si Lola Vista. Tandaan mo, Osay, magkakabisa lang ang kapangyarihan ng bertud ng gamo-gamo kapag napatakan mo ng sarili mong dugo ang hawakan ng latigo. Yon ang hamon na gagawin mo at dapat kaharap ang aswang kapag nagpapatak ka ng dugo. Kailangan po ba talaga yun, Lola? Huwag kang mag-alala, Rigor. Kaya ko to. Tara na. Pagkatapos magpaalam ng magkapatid, ay nagsimula na silang maglakad. Halos pagtinginan sina Osay at Rigor ng mga tao na nakatambay sa harap ng kanilang mga bahay. Dahil nakatali ang latigo sa bewang ni Osay, ay nagsimula ang bulungan ng mga kabaryo nila. Nila, nagbalik daw ang antingera sa katauhan ni Osay. Bumakas ang tuwa sa mukha ng mga taga-baryo. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Aling Elsa. Maraming nakasampay na iba't ibang klaseng damit pang lalaki sa sampayang yari sa baging. Nakasampay din para ibilad ang mga karne ng hayop. May usok din na nagmumula sa kalan, kaya't naisip ni Osay na naroroon si Betoy.
Pero paghakbang pa lamang nila papalapit sa bahay ni Aling Elsa, sumalubong na sa kanila ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. Ate, umuwi na lang kaya tayo. Sandali lang. Alam kong naaamoy mo rin ng mabahong amoy na yon. Pero naririto na tayo. Hindi tayo pwedeng umatras. Wala kang dapat na ipag-alala dahil hindi pa natin nasisigurong si Aling Elsa nga ang aswang. Ate, mukhang walang tao. Akmang papalapit na sila sa bahay nang lumabas sa pintuan si Aling Elsa na seryoso ang mukha. Nakasombrero ito ng salakot. Madungis ang damit at maraming butas ang tela. Walang kurap ang mga mata nitong diretsong nakatingin kay Rigor. Noon lamang nakakita si Osay ng ganong tingin ng isang tao na puno ng galit. Titig na titig ito sa mukha ng kanyang kapatid, kaya't napatago si Rigor sa kanyang likuran. Anong ginagawa niyo sa harap ng bahay ko? Gusto ko lang pong makausap si Betoy. Kung hindi po sana nakakaabala, Aling Elsa, Anong gusto ninyo sabihin sa kanya? pwede po ba kaming pumasok? Pasok kayo. Tatawagin ko si Betoy. Baka ngayon lumabas na siya ng kanyang kwarto. Nag-aalangang sumunod ang magkapatid sa loob ng bahay ni Aling Elsa. Tumigil sila sa tapat ng nakasaradong pinto ng silid ni Betoy. Betoy! Lumabas ka! May bisita ka! Anak, naririto si Rigor. Gusto ka raw niyang kausapin. Mukhang ayaw niya kaming harapin. Ang mabuti pa, Rigor, kausapin mo siya rito sa pinto. Lumapit si Rigor sa pinto at idinikit ang tenga sa dingding, saka nagsalita habang naiiyak. Betoy, si Rigor to. Pwede ba tayo mag-usap? Gaano katagal na po siyang nagkukulong sa kwarto, Aling Elsa? Huwag na kayong magpakita ng pag-aalala para sa anak ko. Alam kong usap-usapan ng mga tao na si Betoy ang nasa likod ng patayang ito. Ganyan naman, di ba? Ang kaawa-awa ko pang anak ang sumasalo ng mga kapintasan ko. Makakaalis na kayo. Hindi niya kayo kakausapin. Marami nang nagtangkang kausapin ng anak ko, pero ni isa ay wala siyang hinarap. Kahit dito sa labas kakausapin ko po siya. Alam ko maririnig niya ako. Bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng ginawa ninyo sa anak ko? Natakot na siyang pumasok sa paaralan dahil sa panggugulo ninyo. Wala nang sasakit pa sa inang makitang unti-unting nawawala ng ganang mabuhay ang anak nang dahil sa mga batang katulad ninyo. Patawarin niyo po ako, Aling Elsa. Hindi ko po alam na aabot sa ganito. Siguro inuusig ka ng konsensya mo o dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng grupo nyo. Kaya mo lang naisipang kausapin siya at humingi ng tawad. Nakahanap kayo ng katapat. Natatapos sa pagiging masama ninyong mga bata kayo. Teka, Aling Elsa, mukhang hindi ko na po nagugustuhan ang tabas ng dila nyo. Ate, Sandali, Wala kang alam, kaya huwag kang umasta na may alam. Magkakaanak ka rin. Kapag nalaman mong itinali ang anak mo sa katawan ng puno at pinaulanan nila doon maghapon habang umiiyak, hindi ka ba magagalit? Umalis na kayo. Hindi na kayo kakausapin ng anak ko. Halos ipagtabuyan sila ni Aling Elsa. At nang mahawakan nito ang braso ni Osay, uminit ang hawakan ng latigo na nasa bewang niya. Kaya't napatitig siya sa mukha nito. Napatingin din siya sa nakasaradong pinto ng silid ni Betoy. Kasunod nun ang paglagabog ng kung anong bagay sa loob ng kwarto. Pero dahil pinalabas na sila ng bahay, ay napilitan na silang umalis. Dahil sa kakaibang naramdaman ni Osay sa latigo, nagtago sila sa makapal na damong malapit sa kwarto ni Betoy. bakit ate? parang may mali. Iba ang sinasabi ng tingin ni Aling Elsa. Pati ang abnormal na pag-iinit ng hawakan ng latigo. Kung tama ang hinala ko, ate, si Aling Elsa ang aswang? Hindi pa ako sigurado. Halika, mas lumapit pa tayo sa dingding. Pakinggan natin kung ano ang ingay na yun. Sisilipin natin ang loob ng kwarto ni Betoy. Pero ate, Paano kung ikinulong lang siya? O di kaya pinapahirapan ng sarili niyang ina? Basta,
Iba talaga ang sinasabi ng pakiramdam ko. Pati ang mga mata ni Aling Elsa. Para siyang nagsisinungaling. Anong pinagbabatayan mo, ate? Nakalimutan mo na ba na isa akong kahera? Inaral din namin ang bawat galaw ng mga tao kung nagsisinungaling sila o hindi. At kung gagawa sila ng hindi maganda. May tiwala ako sa'yo, ate. Maingat at maganang hakbang na magkapatid papunta sa tapat ng dingding ng kwarto ni Betoy. Saktong narinig nila ang pagbukas ng pinto ng kwarto at galit na boses ni Aling Elsa. Sinilip nila ang loob ng kwarto sa maliit na butas ng dingding malapit sa bintana. Ang sabi ko, huwag kang maingay. Muntik na akong mahuli dahil sa'yo. Anong nakikita mo, ate? Ikaw ang tumingin. Dalawang bata ang nakita ko. Isang nakahiga at isang nakagapos. Ngayon, pagmasdan mo ang ginawa ninyo sa anak ko. Lintik lang ang walang ganti. Sisiguraduhin kong magsisisi kayo. Napatakip ng bibig si Rigora habang nakasilip sa butas ng dingding at pumatak ang luha nito sa mga mata. Dahil sa pag-aalala, sumilip na rin si Osay. Si James yun, ate. Nakagapo siya. Ngayon, kumpirmadong si Aling Elsa ang aswang na pumapatay sa mga kaklase mo. Kailangang mailigtas natin ang batang nasa loob. Kaya siguro hindi siya makapagsalita dahil nakagapos ang mga kamay niya at may busal ang bibig. Pero sino kaya yung batang nakahiga sa katre? Akala nyo ba hindi ko alam na pinapanood nyo ko? Natigilan ng magkapatid nang marinig ang malakas na sigaw ni Aling Elsa. Kasabay ng tingin ito sa butas na pinagsisilipan nila. Maya-maya'y kumanta ito na parang nagpapatulog ng bata. Biglang bumigat ang talukap ng mga mata ng magkapatid. Matapos marinig ang awiting yon. Ate, inaantok na ako. Anong gagawin natin? Hindi ko kayang pigilan. Naalala ko ang sinabi ni Lola na dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon. Ate, bilisan mo. Sa pagmamadaling makuha ni Osay ang mga kalamansing nakalagay sa kanyang bulsa, hindi sinasadyang nabitiwan niya yon sa pagdulas sa kamay niyang nanginginig. Gumulong ang mga kalamansi sa silong ng bahay. Pilit na pinaglalabanan ni Osay ang antok, kaya't hiniwa niya ang sariling palad gamit ang blade. Si Rigor naman ay kinakagat ang sariling kamay para pigilang makatulog. Patuloy naman sa pagkanta ng paghehele si Aling Elsa. Ako nang kukuha ng kalamansi, ate. Bilisan mo na, Rigor. Kunin mo na sa silong. Ako na ang bahalang humarap kay Aling Elsa. Nakakaantok na talaga, ate. Pinilit ni Rigor na gumapang pailalim para damputin ang gumulong ng mga kalamansi. Pero hindi pa niya nakukuha ang kalamansi nang tuluyan na siyang napadapa at nakatulog. Saka nang ibabaw ang pagtawa ng matandang babae, kaya't natigilan ang pagkanta nito. Bakit ito ginagawa? Anong kasalanan ni Rigor sa inyo? Ganyan ang tamang pagparusa sa mga batang kulang sa disiplina. Kamatayan ng kabayaran! Wala kayong kasing sama! Sila ang masama! Huwag mo nang gawin to! Itigil niyo ang pagpatay sa mga estudyanteng walang kasalanan sa inyo! Sinasabi nyo lang yan dahil wala ka sa aking kinalalagyan. Para nang sasabog ang dibdib ko sa galit. Uubusin ko ang mga batang ito, kasama ang walang hiyamong kapatid. Magbabayad kayo! Sa hindi inaasahan ay nakita ni Osay kung paano nagbago ang anyo ng babae. Dahan-dahan itong naging isang halimaw at dahil maliwanag pa ang araw, ay hindi ito makalabas ng bahay. Ang batang nakagapo sa loob ng silid ay walang awang biniktima ng aswang. Binutas nito ang ulo ng natutulog na bata. Saka idinikit ang kanyang bibig at sinipsip ang likido at utak sa ulo nito. Kitang-kita ni Osay kung paano ito nasiyahan sa ginagawa. Halata ang galit sa nanlilisik nitong mga mata. Maya-maya'y biglang binutas din ng halimaw ang tiyan ng bata gamit ang matutulis nitong mga kuko. Paulit-ulit itong pinagsasasaksak ang katawan ng biktima.
Dala ng bugso ng damdamin ni Osay, ay pinasok niya ito sa loob ng bahay. Hinugot niya sa kanyang bewang ang latigo at pinaghahampas ang halimaw sa likod. Napasigaw si Aling Elsa dahil sa sakit. Ah! Itigil mo yan! Mamatay kang halimaw ka sa ginawa mo sa bata! Hindi ka dapat mabuhay sa mundong to! Tama na! Magbabayad ka! Isasama na kita sa listahan ng mga papatayin ko! Ah, ganun ba ha? Walang pagdadalawang isip na muling hinampas ni Osay ng latigo sa likod si Aling Elsa. Pero kaunti lamang ang epekto nito sa kalaban. Naalala niyang hindi pa pala napapatakan ng kanyang dugo ang bertud ng gamo-gamo. Kaya wala pa ring bisa ang kapangyarihan ng bertud. Akma na sana niyang papatakan ng dugo ang hawakan ng latigo nang bigla siyang bumalandra sa dingding dahil sa malakas na pagsuntok ng aswang sa kanyang sikmura. Tumama sa kanyang likod ang matigas na kahoy na may nakausling pako de 5. Bumaon yun sa kanyang katawan kaya't napangiwi siya sa sakit. Ito ang isa sa pagkakamaling nagawa mo. Ang pumasok sa loob ng bahay ko. Masyado mong minaliit ang aking kakayahan. Hindi porke may araw pa mahina na ang aking kapangyarihan. Nagkakamali ka. Kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay! Lalabanan kita! Ano? Ngayon pa lang ipinakita mo na sa akin kung gaano ka kahina. Humakbang ito papalapit kay Osay. Pakiramdam niya naman hidambu niyang katawan dahil sa mga dugong umaagos sa likod niya. Tutusukin na sana ng aswang gamit ang mahabang kuko, pero bigla niya itong nasalag, kaya't nasugatan ang kanyang kamay. Pumatak ang dugo niya sa mismong hawakan ng latigo. Lumiwanag ang sandata ni Osay. Sinamantala niya ang pagkakataong nakatulala ang aswang. Umikot siya para pukpukin ang batok ng aswang. Napasubsob si Aling Elsa sa sahig. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Osay. Nawala rin ang sakit ng mga sugat niya sa likod at sa kamay. Pero nagsimula na namang kumanta ng pampatulog ang aswang. Wala nang epekto kay Osay ang kakayahang yun. Ipinakita ni Aling Elsa kung paano niya ginagawa ang malakas na panaghoy na halos umabot ang ingay sa buong baryo. Ibinukan niya ang malaking bibig na halos matakluban ang sariling mukha. Saka umiyak ng umiyak. Hinampas naman ni Osay ng latigo ang aswang at tumama yun sa leeg. Ikaw na ang nakabatay ng tao. Ikaw pa ang may ganang umiyak ng ganyan kalakas. Isa kang kampo ng kadilimang mas masama pa sa mga halimaw. Hindi ako manghihinayang pumatay ng mga nilalang na katulad mo. Dahil isa akong ina, papatayin ko ang lahat ng mga batang nagpahirap sa kaawa-awa kong anak. Kahit ikaw, hindi mo maiintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Dahil hindi mo pa naranasang magkaroon ng anak at maging ina sa kanya. Malalaman mo kung ano ang nararamdaman ko kapag nagkaanak ka na. Pero hindi na yun mangyayari dahil papatayin na kita! Pagkasabi ni Aling Elsa ng ganong pagbabanta, ay tumayo ito at muli siyang sinugod. Dumikit ang ulo nito sa kanyang sikmura. Naiwan ang mga nahuhulog nitong balat sa damit ni Osay. Mas lalo siyang nandiri nang biglang umalingasaw ang mabaho nitong amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Maya-maya'y inatake siya ng aswang. Sa lakas ng kanyang pagtilapon ay napadikit siya sa katre na may nakahigang bata. Natitigan niya yun at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala na itong buhay. Nangingitim na ang mukha at maputla ang labi. Sa leeg nito ay may marka ng lubid. Halatang namatay ito sa bigti. Ganyan ang sinapit ng mahal kong anak nang dahil sa kagagawa ng kapatid mo.
Hindi. Walang kasalanan ng kapatid ko. Pagmasdan mo ang mga pangalan ng taong ipinakiusap niya sa akin na patayin ko para sa pagbayad ng pagkakasala nila sa anak ko. Bago siya namatay, sinabi niya sa sulat na wala akong ititirang buhay sa kanila. Araw-araw nilang binubuli ang anak ko. Umuuwi siyang maraming sugat sa katawan, maraming pasa at umiiyak. Ngayon, pagmasdan mo ang katawan ng anak ko. Ngayon mo sabihing mali ang ginagawa ko. Halos idukdok ng aswang ang mukha ni Osay sa mukha ng patay na katawan ni Betoy. Hindi niya na malayang pumatak na ang mga luha niya. Pero hindi pa rin yun ang tamang kabayaran sa kanila. Ano ba ang ipinagkaiba mo sa mga batang nakagawa ng kasalanan sa anak mo? Mas malupit ka, mas masama ka sa kanila, at mas maraming buhay ang kinuha mo. Huwag mo na silang ipagtanggol. Hanggat may mga batang nagpapahirap sa kapwa nila, uubusin ko ang mga kabataan dito. Simula sa panahong ito, ay wala nang mabubuhay na batang lalaki sa lugar na ito. Pipigilan kita. Hindi ko hahayaang pumatay ka ng mga walang kasalanan. Pareho kayo ng anak mo, mga baliw! Halimaw! Kampo ni Satanas! Biglang nagbago ang kaitiman ng mata ni Aling Elsa. Naging kulay pula ito na halos mabalot ang buong bilog ng mga mata. Hinigpitan ni Osay ang pagkakahawak sa latigo at muling inihampas sa aswang. Tumama ito sa pisngi ni Aling Elsa na siyang ikinasigaw nito ng malakas. Umepekto na ang kanyang armas dahil lumata yun sa balat ni Aling Elsa. Hindi maaari. Kilala ko ang latigo na yan. Gamit yan ni Vista. Paanong napunta yan sa'yo? Kaya simulan mo nang magdasal. Dahil ikaw ang unang aswang na papatayin ko gamit ang latigong ito! Hindi mo pa ako lubusang kilala para ipagmalaki ang latigo na yan. Sa pagsapit ng dilim, matitikman mo ang tunay na laban. At ako ang unang papatay sa babaeng may hawak ng latigo. Tama na ang saksat! Inihampas ni Osay ang latigo sa sahig at muling lumiwanag ang kanyang sandata. Sinabayan yun ng pagsugod sa kanya ni Aling Elsa. Natumba siya sa sahig na yari sa kawayan at pumaybabaw sa kanya ang halimaw. Magkakasunod na pinaghahampas siya ng kamay nito at gumuguhit ang matalas nitong kuko sa kanyang braso. Napasilip siya sa siwang ng sahig at napansin niya sa silong na unti-unti nang bumabangon si Rigor. Hinayaan na lamang ni Osay na nasa ibabaw niya ang aswang para hindi mapansin ang kapatid. Nakita niyang kinuha ni Rigor ang makalawang na bakal na nagkalat sa lupa at itinusok yun sa sahig at tumagos sa tuhod ni Aling Elsa. Ah! Ang tuhod ko! Ang sakit! Takbo, Rigor! Ate! Umalis ka na dyan! Sinipa ni Osay ang aswang sa mukha na tuluyan itong ikinalugmok sa sahig. Napako ang mga mata ni Osay sa katre na kinahihigaan ni Betoy. Saka lamang niya naalalang ito ang kubong pinagtaguan nila ni Greg nang gabing tumatakas sila sa halimaw na nakasalubong sa gubat. Ang mabahong amoy ng gabing yun ay mula sa unti-unting naagnas na bangkay ni Betoy. Akma na sana siyang haharap matapos damputin ng latigo para ipalo kay Aling Elsa. Pero nagulat siya nang sa paglingon ay ang pagsalubong sa kanya na magkakasunod na suntok sa mukha niya. Siya naman ang bumagsak sa sahig. Hahawakan sana ng aswang ang latigo. Pero napasigaw ito dahil nalapnos ang kamay. Duwag pala ang kapatid mo. Kumaripas ng takbo para iwanan ka. Samantalang ang tapang-tapang niya sa anak ko. Hindi siya duwag. Nagkamali lang ang kapatid ko sa ginawa niya kay Betoy. Bata pa sila. Pero ang makisali ang matandang katulad mo sa kanilang away imbis na mamagitan, yan ang hindi makatwiran. Tumahimik ka! Ano ka ngayon? Lumaban ka! Palihim na sinulya pa ni Osay ang kanyang latigo na may 3 dangkalang layo mula sa kanyang kinaroroonan.
Nahalata yun ni Aling Elsa at sinipa papalayo sa kanya ang latigo. Hayop ka! Mamamatay ka rin! Uunahin ko ang kamatayan ninyong magkapatid. Ganun ba? Tingnan natin. Tumayo sa pagkakaupo si Osay para lang itulak sa labas ng bahay si Aling Elsa. Nagawa niyang maisama ito sa labas at direktang tinamaan ng sikat ng araw. Napatakip ito ng palad sa mata para protektahan ang sarili sa pagkapaso ng sikat ng araw. Nanghihinang napatayo si Osay para balikan ang latigong naiwan sa loob ng bahay. Babalik ako. Papatayin kita. Hindi ka na makakalayo. Wala ka nang pupuntahan. Yon ang akala mo. Biglang kumilos si Aling Elsa at humarap sa damuhana. Dumampot ito ng lupa at isinaboy kay Osay. Tumama yun sa kanyang mga mata. Dali-daling ikinurap ni Osay ang mga mata para mawala kaagad ang pagkakapuwing. Naaninag niya ang pagtayo at pagtakbo ng aswang sa kakahuyan. Pumasok ito sa mga nagtataas ang puno at unti-unting itinago ng mga nagtataas ang mga damo. Pagkalipas ng ilang minuto ay saka namang bumalik si Rigor kasama ang mga tanod. Kasama rin si Greg at si Lola Vista na baka sa kanilang mukha ang matinding pag-aalala. Ate! Diyos ko, ang apo ko! Ang dami mong sugat! Yan ang nga bang sinasabi kong katangahan mo eh. Pinagsabihin na kita kagabi, pero ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakinig. Tignan mo nangyari sa'yo. Ang boses mo. Uminahon ka nga. Tulungan mo na lang akong linisan ng mga mata ko. Maraming tumamang lupa sa mukha ako kaya napuwing ako. Oo nga naman, Greg. Huwag ka munang magalit. Ano ba ang nangyari at umabot sa ganito si Elsa? Sinabi na sa akin ni Rigor ang mga natuklasan ninyo. Pero hindi ko alam ang totoong dahilan kung paanong naging aswang na barag ang babaeng yun. Simple lang. Nakahanap ng katapatang walang hiyan yung apo. Greg, sumusobra ka na. Kapatid ko pa rin ang pinagsasalitaan mo ng masasakit. Kaya kaunting hinay sa pagsasalita. Binata na ang kapatid ko, marunong na siyang masaktan. Masaktan? Naririnig mo ba sinasabi mo? Kaya lumalaki ang ulo ng kapatid mo dahil kinukonsintin yung dalawa. May isip na si Rigor, pero nasangkot siya sa ganitong gulo. O paano ngayon na aswang pala ang ina ng binuli niya? May pagtatanggol ba ng latigo mo ang buhay ng mga tao rito? Oo. Kalokohan mo. Munti ka na nga mapahamak sa ginawa mo eh. Nag-aalala lang ako. Pero hindi dapat sumama ang loob niyo sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo. Lumalabas kasi na kayo na nga nakagawa ng kasalanan. Kayo pa may gana magpaawa. Mali. Maling-mali. Kayo man ang malagay sa sitwasyon ng Aling Elsa. Hindi ako papatay para sa anak. Hindi ko kukonsintihin ang pagkakamali ng anak ko. Inutil! Hindi ka pa isang ina kaya nakakapagsalita ka ng ganyan. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang ang naririnig natin panagoy sa gubat. Hindi yun sa dami ng papatay niya, kundi sa dami ng mga luhang iniiyak niya. Dahil namatay ang kaisa-isa niyang anak nang dahil sa kapatid mo. Sinasabi mo bang tama lang ang ginawa ng babaeng yun sa mga bata? Oo, at ganyan din ang gagawin ko kapag anak ko ang namatay. Isang malakas na sampalang ipinadapo ni Osay sa pisngi ni Greg na ikinalungo naman ng mga tanod na nagsisiyasat sa lugar. Masakit pang tanggapin ang katotohanan? Hindi ko kinakampi ng aswang na yun. Sana maging halimbawa ito na ang pambubuli sa kapwa ay walang kahahantungan na maganda. Panganib lang ang dala at magsisisi lang sa huli. Wala nang oras para itama ang pagkakamali dahil nakapatay na siya ng tao. Pasensya na kuya, patawarin niyo ako ate. Tanga! Hindi ka dapat sa amin humingi ng tawad. Doon sa bangkay ni Betoy na nakita niyo sa loob. Baka sakaling mabuhat patawarin ka pa. Bakit ka ba nagagalit? Dahil munti ka na mapahamak ng dahil sa kagagawa ng kapatid mo. Pero mukhang sarado na ang utak mo. Magsama kayo magkapatid. Isama niyo pa si Lola na kinusindi pa ang mga pegagagawa niyo. Abat, sumosobra ka na yata. Kayo po ang sumusobra. Parang kayo pa nagtulak sa asawa ko para mapahamak eh. Binigyan niyo pa ng sandata imbis na ilayo niyo sa panganib. Kasalanan ng apo niyo kung bakit dumating sa ganitong uri ng pagpatay.
Kayo na rin po nagsabi na dating mabait at mabuting tao si Aling Elsa. Hindi niyo ba naiisip na kaya siya naging masama dahil sa kagagawa ng apo niyo? Hindi na hinintay ni Greg na makapagsalita ang matanda. Tinalikuran na nito si Lola Vista at naglakad papalayo. Natanaw na lamang ni Osay ang asawa na umuwi mag-isa sa kanilang tahanan. May punto naman po si Greg, Lola. Kasalanan ni Rigor kung bakit umabot sa ganito. Maayos niyo kaming pinalaking magkapatid. Pero bakit nagkaganito si Rigor? Nakinig ako sa utos ng mga barkada ko. Ngayon ko lang naisip ang mga nagawa kong pagkakamali. Kung kailan marami na ang namatay? Hindi ko po talaga sinasadya. Parang sasabog ang dibdib ko nang malaman kung patay na si Betoy. Pero wala na akong magagawa. Wala na siya. Nagpakamatay siya, Rigor. Nagbigti dahil sa markang nasa leeg niya. Ano bang klaseng pagpapahirap ang ginawa niyo sa batang yun? At mas ginusto niyang magpakamatay na lang? Wala ate. Tinukso lang namin siya sa kaeskwela namin si Daisy. Tapos ayun, palagi na namin siyang pinapahirapan gamit ang isang laro. Kapag natalo ay pagbubuhati namin siya ng bag. Hihinto siya sa tapat ng mga puno at iikot. Wala nang iba ate. Ewan ko. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Kahit kailan di pa ako nagsinungaling. At alam mo yan ate. Ano na ang gagawin natin sa katawan ni Betoy? Tayo ang magbibigay ng maayos na libing sa kanya. Maya-maya pa'y lumabas na ang mga tanod. Usong ang sako na may nakasuot na 2 kawayan at doon nakahiga ang katawan ng mga batang namatay. Lalong napahagulgol ng iyak si Rigor nang makita ang katawan ni Betoy na may taklob na puting kumot. Patawarin mo kami, Betoy. Tama na. Hindi na niya maririnig ang paghingi mo ng tawad sa kanya. Ang maganda nito ay gumawa ng paraan kung paano siya maipalilibing ng maayos. Tsak na mahihirapang lumapit si Aling Elsa sa atin dahil mas hihigpitan na ng mga tanod at ni Kapitan ang pagbabantay sa buong baryo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Inalalayan ni Osay ang kapatid sa paglalakad habang walang tigil ito sa pag-iyak. Awang-awa siya pero kailangan itong pagsisiyan ng mga nagawang kasalanan sa kaklase. Pagdating nila sa bahay ay naroroon si Greg na naghahanda na ng mga gamit nila para lumuwas ng Maynila. Hindi siya nito kinakausap pero tumulong pa rin ito sa paggawa ng pagbuburulan ni Betoy. Sa huling lamay ni Betoy, isa-isa nang nagsisiuwian ng mga tao kasama ang mga magulang ng namatayan ng anak. Natanggap na nila ang pagkawala ng anak sa kamay ng aswang. Pero nagagalit sila sa halimaw na pumatay sa mga ito. Parang sinadyang inipo ng aswang ang mga magulang ng batang pinatay nito bago nagpakita sa harap ng burol ni Betoy. Napakarumi ng itsura ni Aling Elsa. Pinarinig niya sa lahat ang malakas niyang panaghoy. Masakit ito sa tenga at may dalang kilabot sa katawan dahil sa kakaibang iyak ni Aling Elsa. Ibalik ninyo ang anak ko! Wala kayong karapatang iyakan si Betoy! Tama na po, Aling Elsa. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko po alam na abos sa ganitong nagawa ko. Sinungaling! Hindi ako naniniwala! Nagsipag-atrasa ng mga tao nang makita ang pagpula ng mga mata ni Aling Elsa. Pati ang unti-unting pagbabago ng itsura nito. Naging isang nakakatakot na halimaw na may naagnas na katawan ng babae. Nagsigawan ng mga tao dahil sa takot. Pero si Osay nanatiling nakatayo. Nakatitig siya sa mga mata nito habang unti-unting humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan si Aling Elsa. Pero dahil sa pagliwanag ng latigo na nasa kanyang bewang, kinuha niya yun at sinalubong ang babae. Osay! Anong ginagawa mo? Huwag ka magpakabayani! Iisa lang ang buhay natin! Hindi ito matatapos kung hahayaan nating mamatay ang mga bata sa aming baryo. Kahit na anong dahilan, mali ang ginagawa niyang paniningil sa mga kabataang walang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Ate, tignan mo ang kamay niya. Naging parang isang palakulang kanang kamay ni Aling Elsa.
Lahat ay nagulat sa biglang pagpapalit ng itsura ng mga kamay ni Aling Elsa. Naging hugis palakol ito na may nakausling buto. Umiinit ang hawak na latigo ni Osaya na parang naghahamon ng sagupaan. Unang sumugod si Aling Elsa at sa bawat pagwasiwas ng kamay niyang hugis palakol ay tinatamaan ito ang haligi ng tolda na pinagburulan ni Betoy. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao dahil sa tumitinding labanan sa pagitan nila. Lalo na magsimulang kumanta si Aling Elsa. Lahat ay inantok sa boses nito, pero hindi yun umiepekto kay Osaya dahil hawak niya ang latigo na may bertud ng gamo-gamo. Ang gamo-gamo ang naglalarawan sa tibay ng paninindigan. Isa lang ang ipinagtataka ko. Batay sa klase ng panaghoy mo, ang nararamdaman ko ay hindi iyak ng isang nawalan ng anak, kundi luha ng isang inang may nagawang kasalanan sa kanyang anak. Punong-puno ka ng pagsisisi. Anong pinagsasasabi mo? Mas pinili mong itago ang katawan ng iyong anak, samantalang pwede mo namang ipaalam sa lahat para makonsensya ang mga nagpahirap kay Betoy. Pero sa halip, gumawa ka ng desisyong para ilihim ang kanyang pagpanaw at gumanti sa mga batang nanakit sa iyong anak. May mas malala pa akong napansin. Kahit kailan, hindi nagsinungaling ang kapatid ko. Hindi nila ginawa sa kaeskwela nila ang pagtali kay Betoy sa puno. Ang tanging nagawa nilang pagkakamali ay ang tuksuhin ito sa babaeng pangalan ay Daisy. At pinagbubuhat lang nila ng mga gamit kapag uwian. Oo, at pambubuli pa rin yun. Pero hindi sapat na dahilan para magpakamatay ang anak mo sa ganung paraan. Tumigil ka! Nahalata ni Osay ang matinding panginginig ng katawan ni Aling Elsa. Nang magsimula na siyang laruin ang mga hinala na nabuo sa kanyang isip at mukhang hindi siya nagkamali. Dahil biglang nagbago ang kilos ng babae. Sa nakikita kong reaksyon ng mukha mo, may nagawa kang kasalanan sa anak mo. At yun ang hindi mo matanggap, tama ba? Nagulat si Osay nang marinig ang pagsalita ng kapatid. Doon niya na lamang nagising na ito mula sa pagkawala ng malay matapos kumanta ang aswanga. Tama ka, ate. Kasi minsan nakikita naming maraming pasa sa katawan si Betoy. Kung minsan naman, umiiyak siya nakaupo na mag-isa habang ginagamot ang sugat sa braso. Kaya nga namin tinukso silang dalawa ni Daisy dahil nahuli namin nilalagyan ng gamot ang mga sugat ni Betoy. May posibilidad na ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang anak mo, Aling Elsa. At ang dahilan ng mga panaghoy mo ay ang matindi mong pagsisisi sa lahat ng mga naging kasalanan mo sa kanya. Tumigil ka! O mas tamang sabihin na ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Mas lalong tumibay ang ebidensya ni Osay sa paghuli niya kay Aling Elsa nang bigla itong sumugod sa kanya. At muntik na siyang tamaan ng malapalakol nitong kamay. Gumanti naman siya sa pamamagitan ng pagpalo sa likod nito ng latigo. Inulit niya yun ng inulit at halos mabingi sila sa lakas ng sigaw ng aswanga dahil sa matinding sakit. Sa pag-atake nito papalapit kay Osay ay tinamaan siya ng talim ng palakol sa braso. Napasigaw sa takot si Greg. Pati ang mga taong naroroon na nanonood sa kanilang paglalaban. Mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao nang tumalon si Aling Elsa para sakyan siya sa tiyan. Inambahan siya nito ng malapalakol na kamay sa ulo. Pero nagawa niyang ipukpok ang dulo ng hawakan ng latigo sa babae at natumba ito sa lupa. Mabilis na tumayo si Osaya at tinungtungan ng kanang kamay ni Aling Elsa na hugis palakol. Ikaw ang totoong pumatay sa anak mo. Nasaan ang sulat na sinasabi mong listahan ng mga batang papatayin mo? Gawa-gawa mo lang yun, di ba? Hindi! Alisin mo ang paa mo sa kamay ko! Ayaw mo bang marinig nila kung anong klase kang ina? Ang totoo, hindi ka pinatatahimik ng konsensya mo. At ang sulat na sinasabi mo ay sulat para sa'yo ng sarili mong anak. Para pagtakpan ng ginawa mong krimen, gumawa ka ng kwento. Ang mga batang pinatay mo, sila ang pinagbabayad mo sa kasalanang ikaw ang may gawa. At ang pagpatay sa kanila ay hindi tungkol sa paghihiganti mo.
tungkol ito sa tunay na pagiging halimaw mo. Hindi ko siya pinatay! Ikaw ang pumatay! At yun ang tunay na nangyari sa anak mo! Hinuli lang kita batay sa naging kilos mo. Halata ang bigat sa dibdib ng pagtatago mo sa krimen. Wala kang kwentang ina. Pero hindi pa rin maialis na kung hindi sa pambubuli ng kapatid ko, hindi magsisimula ang lahat ng ito. Kitang-kita ni Osay ang galit at sama ng loob sa mga mata ni Aling Elsa. Habang tinitingnan kung paanong namuha ang mga luha nito sa mga mata. Sa muling pagpihit nito sa pagkakahiga sa lupa, ay tinadyakan siya nito sa hita. Napalugmok si Osay at naitukod ang hawakan ng kanyang latigo. Aksidenteng may kung anong liwanag ang kumalat sa lupa papunta sa kinaroroonan ng aswang. Habang nakatayo si Aling Elsa para ihandang ibagsak sa kanyang ulo ang palakol nitong kamay, bigla itong natigilan at nagsisisigaw. Saktong dumating na rin ang mga tanod na may mga dalang sibat at sulo. Tumayo si Aling Elsa na parang may kinakausap. Halatang ito lamang nakakita sa kung anong nilalang ang nasa harapan nito. Pinagmasdan ni Osay ang puluhan ng kanyang latigo na siyang ginabit niya sa paghampas sa katawan ni Aling Elsa. Gumuhit ang malalim na sugat sa malambot nitong balat, pati ang malakas na pagsigaw nito at panaghoy sa pagmamakaawa habang nakatingin sa kawalan. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng takot na baka ipagsabi mo ang lihim ko. Kaya pati ikaw ay nasaktan ko. Totoo ngang ikaw ang pumatay sa anak mo. Patawarin mo ko, anak ko. Hindi ko sinasadyang mapatay ka. Hindi. Parang kandila na unti-unting nauupo sa kinatatayuan si Aling Elsa. Habang malakas ang panaghoy na napaluhod sa lupa, naging kampante si Osay sa pananahimik ni Aling Elsa. Nang bigla itong tumayo at sumugod sa kinatatayuan niya, tinamaan siya ng malapalakol nitong kamay sa likod at sa pagpihit niya paharap dito, hinampas niya ito ng latigo at napuluputan ang leeg ng halimaw. Dahil sa dami ng mga batang pinatay nito, walang nagawa si Osay nang sugurin ito ng mga magulang ng mga batang pinatay niya. Pinagtulungang saksakin ng mga tao gamit ang sibat ang buong katawan ng aswang. Walang nagawa si Osay kundi ipikit na lamang ang mga mata para hindi niya makita ang karumal-dumal na sinapit ng babae sa kamay ng mga kababaryo. Pumatak ang kanyang mga luha. Naramdaman din niya ang mahigpit na pagyakap ni Greg sa kanya. Ate! Patay na si Aling Elsa. Ito ang kapalit sa mga nagawa niyang kasalanan. Pati ako nagulat sa mga narinig ko. Pero mas humanga ako sa kakayahan ng latigo nang ipakita nito ang liwanag sa lupa. Panahon na para harapin ang nagawa niyang kasalanan. Sa halip na magalit ang taong bayan sa kamatayan ni Aling Elsa, naluha sila sa malupit na sinapit nito. Kapalit ng nagawang kasalanan sa mga anak nila. Nangangahulugang hindi rin nila kagustuhang pumatay ng tao. Pagkalipas ng ilang araw, habang naghahanda si Osay ng mga gamit nila para lumuwas ng Maynila, kasama ang kapatid at lola niya, ay dinalaw muna nila ang puntod ng mag-ina sa gitna ng kagubatan. Dahil doon inilibing ang mag-ina sa pinagtirikan ng kanilang bahay. Sana'y magsilbing aral ito sa mga batang katulad mo, Rigor, na walang ibang inisip kundi ang mambuli ng mga batang walang kalaban-laban. Ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ni Betoy, na maging ang sarili nitong ina, na dapat ito ang magsisilbing proteksyon para sa anak. May kalupitan din pala ang kanyang sinapit, hanggang nauwi sa pagpapakamatay.
Opo ate. Tara na. Sana matagpuan na nila ang katahimikan sa kabilang buhay. Naglakad na silang papalayo sa puntod ng mag-ina. Pagkalipas ng maraming taon ay buhay na buhay pa rin ang kwento ng isang babaeng nananaghoy sa liblib na baryo. Nagsilbing panakot ito sa mga kabataang mag-aaral na mahilig mambuli ng kanilang mga kaklase. Wakas.